itanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, alam nyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na, nga naman, sige manig. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Mura siyang matuwan. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Uy, kadjok lang ba? Seryoso, seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha? Kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung... Hindi ko sinadya yun. Hindi ko sinadya yun, ha? Napailan na... Kayo lahat, pailan ng sedition. Kayo dyan. May kaso na kayo bukas. Wait lang. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, anak, kuya waning in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na
ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko ba. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Hindi maibigay. Pa? Yan yung unang. Lagi na lang tayo bangag. Sorry, ma'am. Dambubudol. I'm sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, okay lang. Let's go. Alam nyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Unsa man sa to, kida. Di ba? Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Humindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte, nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan nyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito, walang makakakontra sa akin nito. Kahit saan man sa mundo.
Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing ako. Bigas ang ano dito, palitan. Ilang kilo? 5 kilo. So, magkano yun? 250? Mga 1,300 total na yon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo eh. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi nyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingi ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O, hindi pa lahat. Bakit 1,300? Ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000? 3,000? May kaltas pa yun. Di ba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto ha. Sana ako. Sa bilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi dapat kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto.
Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsehal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, ano yung isa? Check ko lang mo, nakikinig kayo? Ano yung isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Respeto. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag may palitan ng pera. Yung isa ay, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Oy, grabe. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron iilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sinasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. Nakita niyo yon si Kitty? Kitty, yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh, ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yun eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangumusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nandito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido, ma'am. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Mabait to. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na?
Ang AVP? Okay. Thank you. Kailangan mag-pesos per kilo na rice. Ngayon lang, in-implement na panahon ng election. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isang pangdarating na election sa lugar, Visayas, kung saan, Manila, Sinabi nyo na iba yung ugali niya sa NRA kay BBM. Elaborate on that. Is your clear defense po sa ginawa niyong pag-endorse kay sa NRA? Oo. Kilala ko si Senator Amy since 2012, no? Kilala ko si BBM since 2022 sa kampanya. At alam ko kung paano mag-isip at paano magtrabaho si Senator Amy Marcos. Nakita niyo naman yun. Totoo yun. Yung meron siyang solusyon lagi, yung Amy solusyon. Hindi niya pinapabayaan ang problema niya, ang problema ng bayan. Hindi niya pinapabayaan ang mga pangako. Nagbibigay siya ng solusyon at nag-iisip siya. Ang tanong po sa mga tao, hindi po ba tayo natakot na mabudol ulit po sa Marcos? Sabi ko nga, magkaiba. Si Senator Amy Marcos. Ma'am, camera po ma'am. Tulad na lang rin ng example ko na hindi pareho at magkaiba din kami ni Pakito. Iba din si Inday Sara. Ma'am, yung sa silang po ng Office of the Vice President, parang medyo natuwa tayong mga tao nung nabanggit nyo na palitan natin yung Office of the Vice President, the Office of the President. Ma'am, are you more sure now to run for President in 2028? Siguro, kilala na ako ng mga tao ngayon, no? So, dapat siguro mag-distinguish tayo kung ano yung joke at ano yung hindi joke dahil medyo matagal na rin tayo magkasama lahat, matagal na rin ako nakikita ng sambayanan sa national stage. Naiintindihan na nila kung ano yung joke at hindi joke. BP preparations po for impeachment. Preparations for impeachment. Recently had meeting with the legal team and we were discussing each article of impeachment and discussing the defenses and preparing witnesses according to the evidence and according to the complaint that was You have a rift with President Marcos. Do you think you can ever heal the split with President? Can you ever heal the split, the division between you and President Marcos? I don't think so because we cannot solve the problems of the country. The problem now is that there were campaign promises made and we have yet to see those promises in the country. But it seems like a very personal split between you, not a bad feeling. I already explained why I resigned from Department of Education, and it was about the Department of Education budget. And I was in that rally in Davao City in January 2023, where I opposed the amendments to the Constitution, to the People's Initiative, the PI. So these are legitimate issues with the administration and the government. Are you angry with him, with President Marcos? Personally, no. But I am angry because he presented himself as president. He presented himself to run as a candidate for president, and he was voted by the people because of what he said on stage, and we cannot. He cannot deliver on his promises when he was on stage on 2020. Ma'am, reaction niyo lang po sa sinasabi ni Yusek Ler na krimen naman na po yung balik. Hindi kami-kabila. Hindi daw po kami-kabila ang krimen. Sabi ni Yusek Ler. Hindi daw po kabila. Hindi daw po mataas ang krimen. Hindi naman po ang ang Fidel Castro, Philippine National Police. So dapat tingnan nila yung data ng Philippine National Police at bumaba sila doon sa mga barangay at komunidad para makita nila yung reklamo ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga nangyayari na hindi nare-report sa mga